Yung gusto mong kumain ng masarap na cake pero kulang ka sa budget kaya magluto na lang tayo. Wala kang kagamitan like oven katulad ko, hindi na ngayon yan problema. Naglagay lang ako ng isang latang condensed milk at saka 2 pirasong itlog. Medium size yung ginamit ko. 1 teaspoon na vinegar at saka 1/2 cup ng cooking oil. Pinaghalo-halo ko lang ito gamit ang aking wire whisk. Sunod ko namang inilagay ay 1 tablespoon na baking powder. Naglagay rin ako ng 1/2 teaspoon na asin para pambalanse sa lasa. At pagkatapos ay naglagay rin ako ng 1 teaspoon na baking soda. At dahil medyo may kamahalan ng halaga ng cocoa powder, nagamit lang ako dito ng Milo. Gamit ang colander, nagsala ako dyan ng 1/2 cup ng Milo at saka 2 cups of all-purpose flour. Pinaghalo-halo ko nga lang yung ating mixture at muntikan ko nga nakalimutan dyan yung sugar. Naglagay ako dyan ng 1 and 1/2 cup ng sugar, pero kung gusto nyo ng mas matamis, dagdagan nyo na lang. Pwede rin kayo maglagay ng vanilla extract para pantanggal lansa at saka pandagdag aroma, pero wala ako nun kaya hindi na ako naglagay. Kung wala kayong butter, pwede rin margarine o di kaya cooking oil ang ilagay sa ating baking pan para hindi ito kumapit. At dahil wala nga tayong oven at wala rin tayong butane, ginamit ko na lang dito ay yung ating kalan na di-oling. Nagpakulo na ako rito ng tubig para pag-istiman sa ating mixture. At para hindi mapasukan ng tubig ang ating mixture, tinakpan ko ito ng plastic at saka tinalian ko na lang ng sinulid. Takpan lang natin yung kaldero at saka mag-time lang tayo ng 30 minutes. After 30 minutes, ito na nga yung resulta. Umalsa na yung ating mixture. Binuksan ko nga ito para tignan kung luto na nga ng lubusan sa loob. Pero nang ginamitan ko ng tinidor, medyo may sumasama pa na mga mixture na hilaw. Kaya isinalang ko ulit ito at nag-time ako ulit ng another 15 minutes. After 15 minutes, ito na yung resulta. Lutong-luto na at saka napakaganda na at napakabango pa. At dahil wala nga akong kagamitan at isa lang ang baking pan ko, kaya sa may rice cooker ko na lang inilagay yung natira kong mixture. First time in my life ko nga ito nagawa dahil wala naman talaga akong kagamitan pero gustong gusto ko magluto ng cake. Kaya ito ginamit ko na lang yung diskarte ko para masubukan kung mag-failed nga ako or hindi. Para naman sa ganache ng ating cake, nagpainit lang ako dyan ng kawali sa katamtamang init. Isang pakete nga ng dark chocolate na Goya ang ginamit ko dito para pang ganache. Pwede rin kayo gumamit ng iba't ibang mga brand ng dark chocolate. Ito lang kasi yung nakita ko na mas mura. Masarap din sana gumawa ng dark chocolate na ganache gamit ang cocoa powder, kaso medyo may kamahalan. At nung unti-unti na ngang natutunaw yung aking dark chocolate, naglagay na rin ako dyan ng margarine. Mas masarap sana pag butter yung ginamit, kaso medyo may kamahalan kaya margarine na lang sa may mga tindahan ang binili ko para may panggamit lang ako sa aking ganache. Nagtataka siguro kayo bakit hindi spatula ang ginagamit ko para panhalo kundi yung sandok. Sa totoo lang wala talaga akong mga kagamitan pang bake, kaya ito na lang yung mga DIY ko para makagawa lang ako ng paborito kong cake. Sabi nga nila, pag gusto may paraan, 'di ba? Kaya ito na lang DIY na lang muna tayo. At dahil first time ko nga itong nagawa, kaya ito yung resulta ng aking ganache. Hindi pa siya masyadong malapot. Ang ginawa ko, kumuha ako ulit ng margarine at naglagay ako ng kaunting margarine para matunaw ito ng lubusan. Paghalu-haluin lang ito para ma-dissolve at para lumapot. Take note, dapat yung ating apoy ay mahinang-mahina lamang para hindi ito mabilis mag-scorch. Mabilis kasing masunog yung ganache, lalo na chocolate at mayroong margarine pagka malakas yung apoy. Kaya mahinang-mahina lang dapat para maluto ng maayos o madissolve ng maayos yung ating ganache. Noon pa man, gustong-gusto ko na talaga gumawa ng mga ganitong video. Kaso, ang problema, wala tayong pera, wala tayong pampuhunan para makagawa tayo ng mga ganitong mga pagkain.
Medyo malapot na ngayong ating ganache, kaya ilalagay na natin ito sa ibabaw ng ating cake. Nahihirapan nga ako maglagay dyan o mag-toppings dyan kasi nga yung gamit ko is yung sandok pa rin. Wala kasi akong spatula kaya nahihirapan ako. Pero goods lang yun kahit hindi naman pinong-pino yung pagkagawa. Importante hindi tayo nag-fail sa unang subok pa lang. At higit sa lahat, kahit wala ka mang kagamitan, hindi yon hadlang para hindi magawa yung mga ganitong mga pagkain. Diskarte-diskarte lang din para naman makagawa, di ba? DIY ba? Pag gusto talaga, laging may paraan, di ba? O ito na ngayon, yung resulta, napakaganda. Kung bibili ka nito, magkano ba? Mga nasa 600, 700. Pero ito yung nagastos, hindi umabot doon. Tapos solve na solve ka pa kasi napakarami nito. Yung worth 700 na cake mo, ilang tikiman lang, wala na agad. Sus, ito marami. Sigurado akong mapawan to sawa ka talaga sa kakain nito kasi maraming marami ito eh. O di ba hindi na masama sa first timer na gumawa nito. Imaginein mo wala kang kagamitan like oven pero nakagawa ka ng ganitong kasarap na tinapay o ng cake. How much more pa kaya kung meron kang mga kagamitan, di ba? Pero mas mapadali sana ang pag-steam nito kung butane ng gamit kaso wala ako nun kaya uling na lang. Pero imaginein mo ha, uling lang to. Pero nakagawa ako ng ganitong pagkain. Kaya ikaw, kung isa ka sa mga katulad ko na kulang ang budget pero gustong gusto kumain ng cake na masarap, gawin mo na to, easy lang. At ika nga nila, practice makes perfect daw. Tara, kain na tayo. Salamat nga pala sa panunood. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!